Bakit nahiwalay sa'yo si John Gio? Yung kaibigan niyang dalawang bata na dumaan po, sumunod yung anak ko. Tapos tinanong ko, nasaan si Gio? Sabi ng dalawang bata po, ma'am, hindi daw sila nagsama. Bago po sila nagsalita, ma'am, nagsikuhan na sila, ma'am. Sumagot yung maliit na hindi ko man alam, di man kami nagsama doon. Yung nahiwalay na part sa ulo po ni John Gio, post daw yun sa animal fight. Meron na kami nakuha na mga affidavit na yung huling nakita kasama yung mga persons of interest namin. I-monitor natin ito para kung ano't ano man ang magkalalabasan ng investigasyon, ma-update rin natin si Jay. Sige po. Kap, so lumabas na ang autopsy forensic results, no? Ano po ang update? Yung doktor na nag-conduct ng autopsy, yung nag-explain sa amin, sinabi niya na wala foul play. Pag sinabing walang foul play, ano daw po ang cause of death? Blunt force injury yung sa head niya. Okay. So, probably baka na-aksidente yung bata, baka nabagok sa ulo kasi nakapatong man din yun sa ulo yung nakita yung bata. Yung ulo po, nahanap, nakahiwalay sa katawan, tama po ba? Hindi naman nagkakuan. A few meters away lang, mga 18 meters away na kita yung part ng skull kasi may broke yung crack yung head. So sabi ng doktor, due to animal bite, baka kinain. Okay. Sir, based po dito sa medical legal report na ito, pwede niyo po ba kaming paliwanagan, ano po ang ibig sabihin ng cause of death is blunt force traumatic injury? Opo, pag sinabi po kasi natin blunt force traumatic injury, lalo na sa ulo, which is common naman, cause of death din, especially if posible pong nabago or merong tumama na matigas na bagay. Ang malinaw lang po kasi dito is napatama po yung ulo, alam naman po natin yung ulo po natin is meron pong parang protective yung skull, matigas po na ano yun. Tapos pag po napatama siya sa isang bagay na unyielding, ibig sabihin po matigas din, pwede pong mag-cause ng, ito po, yung blunt force traumatic injury na in this case po, para nakita po natin na merong fracture sa ulo. Okay. Ngayon po, kaya po siya linear is usually is para low velocity impact lang naman, pero enough po para makakos ng fracture and magkakos po ng eventual bleeding. Okay. So yun po yung most likely kinamatay po nito, nabagok po yung ulo, and din po, possibly nagkaroon po ng pagdurugo, nawala ng malay, and then eventually dahil po doon sa pag-bleed out po na yun at yung injury po sa ulo, pwedeng yun po yung naging sanhi po ng pagkamatay po niya. Masasabi po ba natin kung internal bleeding lang ang nangyari or talagang nagkaroon ng sugat based on the report? Dito po sa report po kasi ang makikita po natin na glaring, well, hindi ko naman po nakita yung mismong body. Opo. Pero ang makikita ko po is may mga unremarkable findings po doon sa ibang parte ng katawan. Halimbawa po yung doon sa bandang chest, abdomen, at saka sa pelvis. Nakita po na walang external injuries. Majority po ng injuries na is manunod po sa bandang ulo, head and neck. Usually po kung na-expose sa elements or yun nga po ng mga scavengers, ganun, usually ang una pong kumbaga para kung sa in layman's term po is kumbaga parang ang una pong nadadali po ng mga scavengers or ng mga animals is yung mga areas po na exposed. Ibig sabihin yung may sugat na po talaga. And dito naman po kita po na lahat po nakafocus po ng injuries nila sa head lang. Sa head, oo. Yung iba pong mga findings is more of decomposition or yung autolysis na tinatawag, which is accurate naman po kasi within parang, if correct me if I'm wrong, pero mga within 8 days po ata nung nakita. Given po sa environment niya, kung saan po natagpuan, masasabi po natin na accurate naman po yung process po ng decomposition. Although isa lang po sana hinahanap ko dito sa mga findings is not sure po if merong separate pong findings, is ano po kayang status ng damit din nung bata nung nakita po. Sir, meron bang nahanap na mga damit o kung yung suot ba ng bata ay nakadikit pa sa, kasi skeletonized na ang sinabi Nakadikit ba, Captain Florencio Cabanlit? Nahanap ba ang kanyang shorts o kung ano yung suot niya? Yes, kung ano yung last na nasuot ng bata, yun din yung nasuot niya, yung natagpuan na siya. Ang party list na masasandalan, AXIS number 68 sa balota. Dr. Sulit, so kung suot po niya, ano pa po ang pwedeng makita natin doon sa mga damit na yon? Kasi kung ang kino-consider po natin dito is yun nga po, yung mga findings po na ito ay dahil po sa external
factors like being exposed to the elements or mga scavengers. Titingnan po natin kung meron po bang mga bite marks or yung mga marks po na enough. Kasi usually naman po, alam naman po natin kung mga hayop po yan, may mga ngipin po yan. Yung mga pangil po niyan, po pwede pong bumaon sa damit or hanggang buto po, which is magiging significant po yun para sana ma-rule out natin na yung mga findings po nung natagpuan po dito sa body is dahil lang po talaga sa, yun nga po, exposure po sa elements. At dun po, pwede natin ma-rule out sana yung foul play po. Okay. Although, na-establish na rin natin na yung yung blunt force traumatic injury was actually the cause of death, not yung yung exposure to the elements ay, if I am not mistaken, is the reason kung bakit naghiwalay yung katawan sa ulo. Tama po ba? Opo, pag na-decompose po kasi, which is dito nga po prominent sa head part at saka sa neck part, pag na-skeletonize po talaga, may possibility po talaga na ma-detach yung ulo. Pero dito po kasi blunt force trauma, ibig sabihin, yung injury po niya sa ulo po naka-concentrate, which is hindi naman, dito po sa report na nakita ko po, hindi naman po kasi naka-indicate pa kung blunt force traumatic injury secondary to what. Kasi pwedeng secondary to fall, pwedeng secondary to, yun nga po, pagkatama or mauling, pagkatama ng ano. Pero kung yun po yung nakita ng examiner po natin na mukha ng secondary to fall, I guess may reason naman po kung bakit yun po yung naka-focus po. At saka yung doon sa other parts of the body, external examination, ang sabi, unremarkable eh. So, ibig sabihin, wala silang nakita na, in layman's terms, walang sugat, parang ganon, or anything that would pasa, or anything that would lead the ordinary mind to think na there was foul play aside from yung blunt force injury sa ulo. Tama po ba? Opo, I guess na-roll out po nila yung mauling dito, dun, sa mga external findings po. Usually, pag mga decomposition, ino-note na lang naman po yun as decomposition para nadi-differentiate po kasi kung decomposition or mukhang pasa. Kumbaga parang kung may tissue changes pa na nangyari nung buhay pa or itong lahat ng tissue changes or tissue reactions ay nangyari nung patay na. Actually, pelvis area, pasintabi again, genitalia is absent at the time of examination. Ibig sabihin, wala na doon yung bahagi na yun ng katawan. Tama yes po ba? Po, posible po itong nag-decompose or yun nga po, again, pwede nga po dahil sa exposure sa elements. Doc, yung age ba ng bata, 6 years old, would that be more prone dun sa blunt force injury? Kumbaga parang, kung ako po siguro ang tatamaan ng bato, mas matigas ang ulo ko, hindi ganun ka... Yes. Hindi? Hindi, makaka-contribute po talaga. Ano po yan, extremes of age po na tinatawag eh. Kapag mas bata, ibig sabihin, hindi pa masyado nag-fuse yung mga suture line sa ulo. Although 6 years old, relatively fused naman na po yan. Pero kumpara po sa adult or sa atin po matatanda, hindi pa po talaga ganun ka... So, kumbaga malambot pa. Malambot pa. Malambot pa. Or kung sobrang tanda po naman, medyo brittle na. Edad na. Yun, brittle na. Tama po. JR, baka meron kang gustong itanong sa ating doktor? Meron po, yung naiwalay na ulo sa ulo sa dako po, sure ba talaga yung sa kanya yung ulo na nawala? Usually po ang protocol po natin sa ganyan pag may mga cadaver po, pinapa-identify po yung kung ano yung nakita dun sa kamag-anak. Okay. Kasi meron naman po yung mga parang distinguishing marks. And usually naman po mag-fit po talaga din yung dun sa katawan po at saka sa body kasi kung i-fit lalo na po yung sa skeletal remains. Mag-fit naman po yun kung proportionate po dun sa ano. Okay. And with regards po dun sa part na sinabi po natin na ay yung ruling out po yung complete impossibility po kasi talaga na foul play. Base po dito sa report na napakita po sa akin at yun dun po sa mga nauna na pong sinabi, yun po yung naging basehan ko kaya nasabi ko po na most likely ito po is secondary to fall. Captain Florencio Cabanlit, tama ba ako? Meron pa ring portion na nakakabit yung ulo? Or totally hiwalay ba? Yes po ma'am, yung part ng skull, merong naka-attach pa din sa ulo ng bata. Iba din yung mga 18 meters away. Sinabi naman ng doktor na yun talaga yung niya. Yung katawan niya, katawan at ulo niya.
yung ulo, yung part na nawala sa ano. Sige. Okay. Captain Cabanlit and Sir JR, huwag niyo pong ibababa yung linya at bibigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap ulit. And again, off-air lang. Opo, off-air po. Dr. Alexis Angela Sulit, ang Medical Legal Officer 5, Division Chief PAW Forensic Unit. Again, Dr. Sulit, maraming salamat po.